Right? Sino na lang? Ang Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. In other words, ang Panginoon na lang ang natitirang daan para makapunta tayo doon. Yun yung regalo na tinutukoy dito. Pangalawa. Okay. Pangalawa. Ito ay, basahin na, ito ay, ano yung sabihin ng libro? Ito ay, libre. Ano yung sabihin ng libre? Walang bayad. Okay. Pagka nirigaluhan ka, walang bayad. Sino gusto ng libre? Sino ayaw ng libre? Iba. Ibig sabihin ng libre, walang bayad. Pero alam nyo ba, yung kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, pag yung siya tinatawag na libre, hindi talaga siya libre. Ha? May bayad yun. Pero sino yung nagbayad? On the south one. In Jesus Christ. Diba? Parang halimbawa, kayo, niregalo kayo ni Mami, ni Daddy. Ha? Yung regalo binigay niya sa inyo na tumatanggap, walang bayad. Pero yung nagbibigay, siya yung nagbayad ng regalo. Ay, bakit niya binayaran? Bakit binayaran ni Mami at saka ni Daddy? Bakit di na nila binili yun? Ha? Para maging masaya ka. At bakit nila gusto maging masaya ka? Ha? Bakit gusto maging masaya kayo ng magulang ninyo? Bakit nila kayo nire-regaluhan? Dahil mahal. Yun ang sinasabi ng mga Yohan ng John 3:16. Pakiulas sa screen natin. Okay, sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang. Ha? Pero dyan, sa slide natin. Tuloy-tuloy lang yung slide natin. Yan, yan ang slide. Sa Tagalog, please. Yan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya binayaran ng Panginoong Jesus yung kaligtasan natin dahil mahal niya tayo. Kaya ka binibilan ng regalo ng nanay mo, ng tatay mo, kasi mahal ka niya. At tatanggapin natin yun ng libre. Okay? So, pangalawang bagay, ito'y libre. Next! Paano natin tatanggapin yung regalo? Paano natin tatanggapin? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi mawawalan ng sa yung regalo, di ba? Halimbawa, niregaluhan ka ng ganda-ganda ng regalo, laki-laki. Pero ayaw mo naman tanggapin, wala rin kwenta. Diba? O para ma-enjoy mo yung regalo, tanggapin mo. Okay? Kaya sabi rito, lahat ng sumampalataya sa kanya. Next. Okay. So, pagkatapos mong tanggapin yung regalo, anong gagawin mo ngayon? Anong dapat gawin? Pasalamatan. Paano ba kayo nagpapasalamat kay Mami, kay Daddy kapag kayo ay nakatanggap ng regalo? Paano? Paano mo sasabihin? Halimbawa, ako yung daddy mo. Paano mo sasabihin? Salamat po sa lahat. Di ka kakanta ng thank you. Ganun lang ba? Salamat lang ba? Anong pwede pa natin gawin para ipakita yung pagpapasalamat natin? Ha? Ano? Ha? Ay sabihin na I love you, ano pa? Magpapabait, hindi ba? Maglilinis ng bahay, susunod sa utos. In other words, susundin natin yung mabuti. Ganun din sa ating Diyos. Kung sinasabi kong mahal ko siya, nagpapasalamat ka sa kanya, sumunod ka rin sa kanya. Tama ba yun? Okay. So, ngayong umaga na ito, ngayong tanghali na ito, naiintindihan natin kung ano yung regalo. Next. Okay, so wala na. O sabi ng Romans 10:19, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ng Panginoon at buong puso kang sasampalataya, siya ay muling binuhay ng Diyos, sabi niyan, maliligtas ka. Thou shalt be saved. No? So, ngayong tanghali na ito, naiintindihan natin na may napakagandang regalo sa atin ng Diyos. Yung kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sino gustong tanggapin yung regalo na yun? Sino gustong tanggapin yung regalo na yun? Na mula mismo sa Diyos.
Okay, very good. Okay, so baba niyo na yung kamay. So, sumunod kayo kay Pastor sa pamamagitan ng panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin na ito, doon natin tatanggapin yung regalo na ikinakaloob sa atin na. Kaya yung po at pumikit. Ama naming Diyos, sumunod kayo kay Pastor, Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na naiintindihan po namin ano nga po ba ang tunay na regalo na pinakamaganda at pinakakatagal sa lahat. Ito ay ang kaligtasan na makakatpuan sa aming Panginoon Jesus. Sa araw po na ito, tinatanggap po namin ng buong buo sa aming puso ang regalo na ito, ang katiyakan na pagpunta sa langit dahil sa ginawa ni Kristo na pagbayad sa aming kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Lahat po ng ito ay halangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. So, sino yung sumunod sa panalangin na ginawa ni Pastor? Okay? Sino yung tumanggap ng regalo na pinag-aralan natin ngayon? Ha? Sige nga, taas nga kamay. Sino yung sumunod sa panalangin na ginawa ni Pastor kanina? Okay. Baba niyo na yung kamay. Lahat kayo na sumunod at tinanggap itong regalo na ito, ito yung tinatawag ng Bible na kayo ay born again. Ipinanganak na magmuli. Kapag ang isang sanggol, siya ay bagong panganak, ano ang number 1 na kailangan niya? Very good, si Janae. Kailangan niya gatas. Pagkabagong panganak yung baby, bibigyan mo ba siya ng iPad? Bibigyan mo ba siya ng Lego? Hindi niya kailangan, wala siyang pakialam doon. Ang kailangan ng baby, pag umiyak na yan, pag humingi na yan ng pagkain, yung gatas na nagkagaling sa kanya. Ngayon, sabi natin, tinanggap natin yung regalo, ipinanganak tayo na magmuli. Ano kailangan natin kung tayo ay baby sa ating spiritual life? Kailangan natin ng gatas. Ano ba yung gatas na yun? Yung salita ng Diyos. Kasi kailangan na natin lumago. Kailangan natin maging matibay. Halimbawa, pag uwi ninyo mamaya, nakagawa kayo ng mali, nakagawa kayo ng kasalanan. Ang tanong, ligtas pa rin ba kayo? Pupunta pa rin ba kayo sa langit? Ha? O nakagawa kayo ng mali. Sabi niya, hindi na raw. Ha? Pupunta pa rin. Bakit? Kasi ang Diyos, kapag nagbigay ng regalo, hindi na niya binabawi. Pero paano yun, Pastor? May kasalanan akong nagawa. Kung may kasalanan akong nagawa, naalala niyo yung story, prodigal son sa Bible. Diba? Kinuha niya lahat ng money niya, nag-enjoy siya sa buhay niya. Nung nawala niya siya ng pera, wala na rin siyang kaibigan. Ano ginawa niya? Bumalik siya sa kanyang tatay. So, ibig sabihin, kung may nagawa tayong kasalanan sa Panginoon, sabi ng Bible, hindi ka na ayusin natin. Sa gayon, ay balik yung kasiyahan, yung fellowship, at nandoon ang pagpapala ng ating Diyos. Naintindihan mo ba? Okay, so nawa, naging pagpapala yung pag-aaral sa akin na yan. Paunin natin yan pag-uwi. Alam na natin ngayon kung ano ang tunay na regalo ng Diyos sa bawat isa.